sa Kanya, aming Diyos ay tagapagadya. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. sa Diyos sa kaitasan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, marapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin na lubos na pananalig at may pagdiwang namin na may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga ng Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan niyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ang lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tuog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyong may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Tubusin kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng ngalay si Zacarias sa pangkat ni Abiyas. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tutuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ay nanunungkulan noon. Siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kagwalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghatog ng kamanyang. Kaya't pabasok siya sa templo ng Panginoon. Sa oras sa pagsusudog ng kamanyang, samantalang nagkagatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan
ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ika'y matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sabagat magiging dakila sa paningin ng Diyos. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang manumbalik sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ang matuwid, ang mga sarili, ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko. Matutupad ang pagdating ng takdang panahon, samantalang naghihintay naman si Zacarias. Kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sabihin niyo po sa inyong katabi sa kaliwa, "Kapatid, ika'y mapalad." Sabihin niyo po sa inyong kanan, "Kapatid, ika'y malapad." Nabasa ko po yung kwento ni Tony Melendez na pinanganak sa bansang Nicaragua. Pinanganak po siya na may kapansanan sa buhay. Pinanganak po siya na walang kamay. Magaling kumanta
at nakapagbenta ng millions sa kanyang album. Magaling po siyang tumugtog ng gitara gamit ang kanyang paa. Gamit ang kanyang paa. Alam niyo po, yung kanyang dasal araw-araw, Panginoon, gumawa po kayo ng himala sa aking buhay. Panginoon, gumawa po kayo ng himala sa aking buhay. Ito po yung kanyang dasal araw-araw. Ang aking dasal naman, na ako'y pinagaling ng Diyos sa aking karamdaman, pareho din po kay Tony Melendez. Lord, make me a miracle. Lord, make me a miracle. Dati po, ang misa ko ay isa lamang sa isang araw. Yun lamang po ang aking kaya. Alam niyo po, simula ng December 15 hanggang ngayon, 3 misa na po, sunod-sunod pa. Malaking himala ito para sa akin. Hindi lamang si Tony, hindi lamang ako, kundi si Zacarias ay produkto din po ng himala ng Diyos. Produkto din po ng himala ng Diyos. Nagpakita sa kanya ang anghel. At sinabi ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Ito din po yung sinabi ng anghel kay Maria at kay Jose, huwag po kayong matakot. Kinalulugdan kayo ng Diyos. Dininig po ng Diyos ang inyong dasal. Magkakaanak na po si Elizabeth. Tinanggal ng Diyos ang kanilang kadustahan sa buhay. Nanumbalik ang kanilang dignidad sa buhay. Alam niyo po, bago mangyaring ito, sila po yung pinag-uusapan sa kanilang bayan. Dahil noong unang panahon, kapag ikay walang anak, lagi pong sinasabi ng tao, ang mag-asawang ito ay makasalanan. Ang mag-asawang ito ay nakagawa ng masama. Ang mag-asawang ito ay salot sa lipunan. Dininig ng Diyos ang kaniyang panalangin. Kaya po, ang nangyari, natuwa po si Zacarias. Natuwa si Elizabeth. Natuwa ang bayan ng Diyos. Sa kultura po ng mga Hudyo, kapag ang babae malapit ng mga anak, halos lahat pumupunta sa kanilang bahay. Meron pong tugtugan, meron pong sayawan, at meron pong kainan. Lalo na kapag ang magiging anak ay lalaki. Kapag ang babae, isa-isa silang aalis sa kanilang tahanan. Dahil binigyang importansya ang lalaki noong unang panahon. Dahil dito, hindi po naniniwala si Zacarias sa good news na dala ng anghel. Papaano mangyari ito ng aking asawa ay baog? Papaano mangyari na kami nagsama for how many years, hindi po magkaanak ng aking asawa? Nagduda po siya sa Diyos. Hindi po siya naniniwala.
at hindi po siya nagtitiwala sa Diyos. Ito yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Zacarias dahil sa kanyang ginawa, hindi po siya makapagsalita for 9 months. Walang imposible para sa Diyos. Kapag gumalaw ang Diyos, lahat ay biyaya. Kaya po, ito ang kagandahan ng pananampalataya. Ito ang kulang kay Zacarias. Naniniwala tayo dahil by Diyos. We believe because there is God. Remove God in faith, we remain in doubt or confusion. Alisin natin ang Diyos sa ating pananampalataya. Walang saysay ang buhay ng bawat isa. Binigyan po siya ng pangalawang himala, subalit nagdududa pa rin siya. Kaya po hindi siya makapagsalita ng 9 na buwan. At isa sa mga kaugalian, tradisyon ng mga Hudyo noong unang panahon, kapag ikay makaperform ng priestly obligation sa templo, ikay kalugod-lugod sa Diyos. Ikay napakalakas sa Diyos. Ito po ang hinangad at pangarap ni Zacarias sa kanyang buhay. Isang araw, siya ay magpiperform ng priestly obligation sa templo. Alam niyo po, lahat gusto makapasok sa templo. Lahat gusto makapag-perform sa loob ng templo. Dahil ito'y isang kaganapan na galing sa Diyos. Sabalit ito'y piling-pili. Hindi lahat makapasok. Pinipili lamang ng Diyos ang pwedeng pumasok sa templo. At ito yung pangalawang himala na nangyari kay Zacarias. Una, buntis ang kanyang asawa. At ang pangalawa, siya'y nakapag-perform ng priestly ministry sa loob ng templo. Alam mo, sabi ni Juan, sabi ni Zacarias, mission accomplished. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Sunod-sunod ang himala ni Zacarias. Napili siya para mag-alay sa loob ng templo. Ito ang nangyayari sa buhay ni Zacarias. Silence is the language of God. Maraming himala na nangyari sa katahimikan. Creation happened in silence. Incarnation happened in silence. The resurrection of the Lord happened in silence. Subukan niyo po minsan sa mga nanay na huwag kayong magsalita ng 3 oras sa isang araw. Maraming mangyayaring himala sa buhay. Subukan niyo pong hindi magsalita at magnilay. Tahimik ang bahay. Tahimik ang kapaligiran. Ito ang kagandahan ng taong tahimik. Tahimik subalit malalim ang kanyang pananampalataya. Tahimik subalit nasa kanya ang Diyos. Meron po akong kaibigan, isang Thailander. Pari po siya. Isang araw, tinanong ko po siya,
Ilan po kayong magkakapatid? Kami po ay 9 na magkakapatid. Kayo po, ilan kayong magkakapatid? Ang sagot po, Father, 17. 1-7. Magandang numero, ano? 1-7. Huwag yung pong tayaan yan. Ang sekreto niya, hindi niya po lubos maisip, unang-una, bakit sila'y umabot ng 17? Araw-araw, nagkaanak ang kanyang ina. Every year, hanggang umabot ng 17. Siya po ang bunso sa magkakapatid. Ano pong sekreto na bakit umabot kayo ng 17? Alam mo, simple lang ang sagot niya. Ito po ang sinabi ng kaibigan kong Thailander. Do not talk, just do it. Do not talk, just do it. Malaking hiwaga ang nangyari sa buhay ni Zacarias. Nabuksan ang kanyang bibig after 9 months. At ang unang salita na kanyang binigas, purihin ang Diyos. Dami nating ipagpasalamat sa Diyos. Ang dami nating himala na nangyari sa Diyos. Dapat lamang tayo'y magpuri at magpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po yung ating sarili, yung ating buong pagkatao, taas hanggang baba. Lahat po ito ay galing sa Diyos. Lahat na ito ay pahiram ng Diyos. Lahat na ito ay bigay ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan na mag-complain sa Diyos. Dahil binigay lahat ng Diyos ang biyaya na para sa atin. Tulad ni Zacarias, dapat araw-araw purihin natin ang Diyos. Sana sa pagbukas ng ating bibig, namumutawi ang awit ng pasasalamat, papuri, pagkakilala sa Diyos na siya'y napakabuti. Hindi natin napagtanto ang ingay, ang gulo ng kapaligiran. Kailan po kayong huling tumahimik? Kailan po kayo huling tumahimik? Tayo po ay dapat lang laging manahimik. Dahil sa katahimikan, maranasan natin ang hiwaga at pagliligtas ng Diyos. Tulad ni Zacarias, pwede po nating awitin, banggitin, purihin ang Diyos. Amen. Dumadalangin tayo sa ating Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na tagapagdala ng kanyang pag-ibig habang tayo'y nakaantabay sa pagdating ng kanyang anak. Ating idalangin, O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. O Diyos naming mapagmahal, samahan mo ang iyong simbahan sa pagpapatuod dito sa iyong kabutihan at katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. Diyos naming mapagmahal, samahan mo silang mga naglilingkod sa pamahalaan.
Gawin mo silang daluyan ng iyong pag-ibig sa kanilang tapat na pagpapatupad ng makatwirang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. Diyos naming mapagmahal, halina't samahan kaming natitipon ngayon. Tulungan mo kami sa aming pagsusumikap maging Kristiyano sa modernong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. Diyos naming mapagmahal, tanggapin mo silang mga tinawag mo na pabalik sa iyo, silang mga yumao ngayong araw at ng mga nagdaang linggo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't iligtas kami ng walang antala. Mapagmahal naming Diyos, samahan mo kami ng walang pag-aantala upang aming makita ang iyong anak bilang tanda ng iyong pag-ibig sa San Sinocob. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ay napaunlarin ng buon ang buhay natin. Ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga at aanihin. Sambayanan ng may kapal, narito ang hinihintay. Poong sasagip sa tanan, hiling di mapapakinggan. Ang hatid niya'y kagalakan. Tunay na paunlarin Ng buo ng buhay natin, ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupa'y di magbubunga at aanihin. ang buo nating marangal ay dumating at dadalaw magmula sa kalangitan at sa magbibigay ng kapayapaan buhay. Tunay na paunlarin ng buon ang buhay natin. Ang halamang nakatanim sa bukid Natin lupa'y di magbubunga at aanihin. Manayang kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga nahain at dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan, dinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo't kapiling nung lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalinga na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisan na mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pamagitan ng Espiritu ng Banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kayong pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo si bahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahalin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabilin, nagagaling na utos,
at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinili na kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami panatilihin mong mananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa, binhing hasik sa mabuting lupa, alalaumbaga bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.